Binabantayang low pressure area na si 90W nakapasok na kagabi pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero gaya ng ating analysis kapon na natiling uncertain na maging isang ganap na o aktibong low pressure area ito. Kaya lang patuloy ang pagkilos ito pahilagang kanluran. Magiging tuluyang bang bagyo ito at meron bang maapektuhan sa extreme Nodo Luzon? Tatalakayin natin. Pero inaasahan ng ilang bahagi sa Mindanao at Eastern Visayas ay makakaranas ng mga kalat-kalat na ilang moderate to heavy rain shower cluster dahil sa umiiral nga po na extension trough ni 90W sa silangan. At nalalabi ng Nodo Luzon hanggang sa South Luzon, magiging overcasting gloomy lamang at forecast na mga isolated rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, August 20, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:26 na ng umaga. Bagamat tinawag ni Pag-asa na meron tayong easterlies, pero sa ating monitoring ay wala po tayong inaasahan na easterlies po na umiiral po. Epekto lamang yan ng maliit na ridge of high pressure area dito sa hilagang silangan ng bansa natin. Kaya medyo dry po tayo dyan. Medyo may umiiral po na ridge of high pressure area dyan. Dito, banda itaas. Merong maniit na ridge of high pressure area dyan. So, nagiging drier po ang paligid dyan at nagiging medyo tuyo. Kaya nagkakaroon tayo ng maaliwalas na yung papawalin sa ilang bahagi ng Nodo Luzon. Nagkakaroon lamang ng ilang surface trough dahil dito naman sa silangan ng bansa naman natin, meron nga po tayong invest na si 90W na binabantayan dito. Kaya yung surface trough na lumalapit dyan sa Eastern Visayas o ilang bahagi ng South Luzon at Eastern Mindanao, magbubunsod po yan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So, para sa aking analysis, personal analysis ay wala po tayong easterlies. Epekto lamang yan ng ridge of high pressure area. So, kung binanggit man ni Pag-asa na may easterlies sa'yo, tanggapin na lang po natin na yan ay official kasi ni Pag-asa. Pero, actually, yan ay epekto lamang ng ridge of high pressure area. Kahapon lamang tayo nagkaroon ng intertropical convergence zone. So, kung may binabanggit pa rin na ITCC, ay kahapon po yun na naganap. Ngayon ay na-dissolve na po ito dahil nagiging southwesterlies na po ito o parang monsoon trough extension dahil malapit na nga po itong si low pressure area na si 90W. So, maliwanag po yan mga folks. Siyempre, sundin pa rin natin yung ni Pag-asa. Kasi official pa rin po sila para may iwasan ng kalituhan ay masusundin nyo pa rin yung analysis at report ni Pag-asa kasi official po talaga sila. Pero iba kasi yung lumalabas sa aking actual monitoring dito base na rin sa pinaka-satellite at pinaka-synopsis mukhang wala naman ako nakikita na easterlies. Tuyo lamang o clear skies dito dahil nga po mayroong ridge of high pressure area. Bagamat maliit lang yung portion ng ridge of high pressure area dito sa may bandang Southern Japan area. Kaya mapapansin niyo yung low pressure area na si 90W medyo naghihinder yung kanyang intensification dahil medyo may yung drier, meron kasing mga tuyo o medyo tuyo kasi yung area dito. So, yung supposed to be mag-i-intensify itong si 90W, nahihinder po o napipigilan yung kanyang intensification. Dahil tumatama na siya sa ibabaw o dito sa hilaga niya na medyo tuyo, medyo drier, hot dryer. Kaya medyo nahihinder po yung kanyang intensification. Kaya gaya nga po na ating mga analysis ng isang araw pa, very uncertain pa talaga kung tuluyan itong magiging isang aktibong low pressure area o magiging ganap na bagyo dahil may mga factor po kasi yung kanyang environmental steering environment na maaring magpigil sa kanya na maging isang aktibong low pressure area. But again, meron pa rin kasi siyang nakikitaan na low level convection, so hindi pa rin natin niro-ruled out ang posibilidad pa rin niya na maging isang ganap na bagyo habang lumalapit ito dito sa hilagang silangan ng Nodo Luzon na lumalabas naman sa mga empirical forecast. So malinaw yan ha mga folks. Base naman sa ating Doppler radar imagery, may mga kalat-kalat na pag-ulan na ngayon ang umiiral silang bahagi ng northeastern Luzon. Ayan, mga isolated po yan.
dito na may mga pagkulog at pagkilat na iira. So mga kalat-kalat at mga ilang light to some moderate ang umira sa may bandang Kasiguran Aurora, kung hindi man sa may bandang Palanan Isabela, pababa na ng ilang bahagi ng Quezon Province kasama ng Pilulo Island at ilang areas ng Camarines Norte. Magdala lamang ng payo mga folks just in case dahil medyo maalinsangan naman kasi tayo dyan. So medyo makokontrol po ang sobrang alinsangan dahil meron kayong mga kalat-kalat nga po. At overcast ang gloomy po ang inyong paligid. Hindi masyado dito sa Central Luzon at Metro Manila na medyo katamtaman, bagamat overcast ang gloomy rin dito sa amin at haze, pero medyo hot humid kami dito sa Metro Manila. Base na rin sa aking reading ng aking weather station sa Caloocan. Ay kasalukuyan po tayong merong at least total of 21 lightning strokes unless mag-update din yung 100 plus minutes. At meron tayong inner of 11 lightning strikes. At meron dito sa may bahagi nga po ng bandang Kasiguran Aurora na may mga pagkulog at pagkidlat. Kaya na-expect nga po na may mga kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral ngayon dyan. Ingat na lamang po sa posibleng pagbaha. Samantala, nakataas ang thunderstorm advisory care o Pag-asa dyan sa bahagi ng Visayas pa rin. So kasama na pa rin ang Palawan at ilang bahagi nga po ng Eastern Samar. Kasama na ang Palawan na rin. Within 1 to 2 hour na po ang pinaka-effectivity o persisting nito. Pero just in case lamang po at least meron tayong idea at magdala po tayo ng payong lalo na mga kalat-kat po ito. Medyo pabugso po ang mga pag-ulan natin habang lumalapit po yung extension trap dito ni 90W. Sa ating current conditions, overcasting gloomy, haze at partly cloudy po dito sa amin sa Caloocan ngayon. Kita naman na bagamat overcasting gloomy pero umaaraw at nagkakaroon kami ng hot humid ngayon na panahon dito sa amin sa Caloocan. At dahil nga po dyan, inaasahan nga po na may mga forecast pa rin kami na nakataas na mga kalat-karatang pag-ulan. Bagamat mababa lamang ang tsansa dito sa amin na kami ay uulanin ayon sa forecast ngayong araw. Sa lowest temperature ng aking weather station, kaninang 5:22 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon, medyo mainit po ang aming air temperature na pumalo pa rin sa 34.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon na at 1:07 PM. Meaning, mataas ang aming naging heat index kahapon at 47.5 degrees Celsius ang aming naging init pandama. So, inaasahan natin ngayong araw ang magiging heat index natin ay as of 12 ng madaling araw, so wala kaming latest update pero mataas na kagad na 35.9 degrees Celsius kagad. Na ganoon din sa ipinapakita na forecast ngayong umaga. As of 10 o'clock ay ang forecast doon namin 39 degrees Celsius daw ang pinakamataas na abutin namin. Pero papalo pa raw yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw yan ng hapon. Ayun, so, nasa danger pa rin kami. So, medyo magiging maaraw at malinsangan kami sa Caloocan. Sa batayong bahagi naman ng bansa, sa extreme Northern Luzon naman, bagamat medyo overcast tayo pero katamtaman na lagi ng panahon, sa Lawag, 38 degrees Celsius po ang inyong heat index forecast. Aabot pa rin daw yan hanggang 41 degrees Celsius. Starting yan, mamayang alauna hanggang alas 3 din daw ng hapon. Sa bandang Tuguegarao, ng Cagayan Valley ay nasa 39 degrees Celsius po. So maalinsangan din kayo kahit papaano. Aabot pa yan ng 42 degrees Celsius. Mamayang alas 12, dire-diretso na yan hanggang alas 3 ng hapon. So medyo mataas na po ang ating heat index dyan. Sa Santiago Isabela naman ay nasa 39 degrees Celsius po ang ating heat index. At papalo yan hanggang 41 degrees Celsius. Mamayang alas 11 hanggang mamayang alas 12. Bagamat hindi naman sobrang taas, so medyo overcast pa rin kayo, medyo gloomy rin siguro kayo, kaya may bahagyang mababa ang inyong heat index. Pero wag baliwalain yan, dahil pasok pa rin sa extreme to caution to danger ang inyong heat index dyan maghapon. So importante pa rin ang hindi ma-dehydrate at may payong pong dala dahil may mga isolated na pag-ulan tayong inaasahan lalo na dyan sa may bandang silangan ng bandang Kasiguran Aurora. Sa bandang Pangasinan naman, well, mataas po at maalinsangan po ang inyong panahon dyan. Base sa forecast, 42 degrees Celsius po ang inyong kasalukuyang expected heat index forecast. At mapalo po yan hanggang 45 degrees Celsius na grabe ang init. Mamayang alas 12 yan ng tanghaling tapat po. So, wag mo masyado magbibilad dyan dahil maaraw at maalinsangan tayo dyan. Sa Central Luzon sa Tarlac ay inaasahan din na ganun kataas, 40 degrees Celsius po at mapalo yan hanggang 44 to 45 degrees Celsius. Mamayang alas 2 daw yan ng hapon. So, magiging heat danger din ang inyong heat index dyan. So, malinaw po ang epekto ng
matinding araw ngayong maghapon despite na medyo overcast. Medyo mga partly cloudy tayo dyan. Sa bahagi naman ng Batangas City, ang inyong heat index ngayon dyan ay nasa 40 degrees Celsius, pero tataas pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So wag din masyadong magbibilad dahil mataas din ang inyong alinsangan dyan. Expectedly, sa Occidental Mindoro naman sa San Jose ay 40 degrees Celsius po ang inyong pinakamataas na heat index ngayong umaga, pero papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang tanghaling tapat, 12 o'clock hanggang alauna daw ng hapon. Sa Puerto Princesa, well, alam ko inuulan tayo dyan kaya wala tayong magiging komento. Ayan, mababa lamang inyong heat index. Kasalukuyan nga po kasi kayo dyan na mas gloomy at may mga kalat-kalat na pag-ulan. Diretso agad tayo sa Central Visayas, sa bandang Cebu, ang inyong heat index ngayon dyan, 38 degrees Celsius. So, bahagyang mataas po, papalo pa yun hanggang 40 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So, maaraw po tayo dyan. Pero dito sa bandang Mindanao, sa Davao Region, especially Davao City, ay bahagyang mataas ng konti. Well, medyo manageable, pero nasa 33 degrees Celsius po inyong heat index dyan. So mukhang hindi kayo masyado inuulan dyan sa may bandang Davao City. So naka-forecast po kasi na may mga scattered rain showers pa rin tayo. Papalo hanggang 35 degrees Celsius, which is yan ang pinakamataas ninyo sa maghapon sa may bandang Davao Region. So medyo manageable po ang inyong init ngayon dyan. Yan, malamang ay mga kalat-kat pa rin at napaka-overcast and gloomy rin ang inyong paligid. Dito naman sa Zamboanga Peninsula ay ganun din, 34 degrees Celsius, so mababa. Pinakamataas na ang 36 degrees Celsius mamayang tanghali. Ibig sabihin lamang medyo maulap kayo dyan at medyo hindi ganun katinding sikat ng araw sa inyo. Malamang nagkakaroon kayo ng mga ilang isolated rain showers dyan. Bunsod pa rin ng yung epekto ng surface trap kahapon na halos ITCZ na. Kaya lang, na-scattered na siya ngayong araw dahil lumapit nga po itong extension trap dito ni 90W po na low pressure area na binabantayan natin. Kaya medyo magiging gloomy tayo dyan maging sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao po sa maghapon. Dahil sa extension ng surface trap o yung halos nagiging monsoon trap na naman dahil dito kay 90W. Samantala sa peak extremes in past 24 hours, kung itatabi natin, nangunguna po ang Naiyan na may pinakamataas na air temperature na 35.4 degrees Celsius na mainit. So, kaya naging maalinsangan kami sa Metro Manila kahapon. Yan, umabot pa nga sa Naiya ang 35 degrees Celsius dyan sa bandang Parañaque. At dyan naman sa may bandang Baguio naman na natiling mababa, bagamat bahagyang tumaas sila na 18 degrees Celsius sarado dahil medyo overcast at gloomy na kayo dyan at medyo moderate ang panahon. Mula pa nung isang araw mula nang lumayo po yung hatak sa habagat dahil nga po kay 91W. At sa inula naman ang Davao Airport, nakaranas sila ng 36.7 mm na total rainfall kahapon. So nagkaroon ng pag-ulan dyan sa Davao City, kaya may naiulat daw na nagkaroon ng pagbaha daw sa ilang area ng Davao City. Well, nakakalungkot kasi hindi na raw nakakatanggap ng budget dyan para ituloy yung mga flood control projects. So medyo nakakalungkot kasi ang politika kasi talaga magulo. Sana hindi na isinasama ang mga kababayan natin para naman maging maayos po ang bansa natin. Minsan dahil talaga sa politika, nadadamay talaga ang mga kababayan natin sa iba't ibang mga distrito. Kahapon, inulan kami na 6.0 mm. Kahapon po yan, bandang hapon kami inuran. Bagamat mga light to moderate ito, pero at least kahit papano, nagkaroon kami ng mga pag-ulan kahapon din dito sa Caloocan. So sa loob ng 7 araw, nakaka 158.7 mm total rainfall na po kami. O 240 mm total rainfall namin for the month of August. Mababa pa rin ito compared sa 472.6 mm na August average rainfall namin mga since ng mga nakaraang taon po. So tingnan natin kung tataas pa yan dahil meron nga po tayong papalapit na isang invest low pressure area. Hindi nga lang certain kung tuluyan itong magiging aktibong low pressure area pa o aktibong bagyo. Sa ating outside humidity, 75% po katamtaman ng ating saturation ng moisture sa Metro Manila at tumaas ito ng 1% since last hour. At dahil medyo meron tayong Regio 5 pressure area sa may bandang southern Japan, tumaas ang ating atmospheric pressure na 1,010 hectopascals and steady ito since last hour.
Kasalukuyang nasa high tide po tayo, so silipin natin kung lagpas 1 meter po ba ito, abot ba ito ng mga 1.4 meter o 1.3 meter, double check po natin. Yes, napakataas po ng ating high tide, kaya siguro kahapon nagkaroon ng mga ilang pagbaha nung malakas ang buhos ng ulan sa katimugan ng bansa. Ngayon, mataas pa din ang ating high tide ngayon, so kung inuulan kayo sa may bandang Davao region sa Mindanao, asahan natin mabilis po ang pagtaas ng tubig baha dyan ha. So ingat na lamang mga folks, 1.4 meter po. Sa loob po yan ng 3 araw hanggang this coming weekend po, hanggang Sabado na po yan ha, ay aabot sa 1.4 meters po ang taas ng ating sea level. Yan, aabot sa 1.4 meter kapag nasa maximum high tide po tayo. So delikado po kapag tayo ay nagkaroon ng malakas ang buhos ng ulan, asahan natin mabilis po ang pagtaas ng tubig baha. So at least may idea po tayo. Bukas, gaya na lamang bukas, Huwebes, makikita po natin ay bandang 7:40 AM ito. Bukas po yun ng Thursday. Friday ay 1.4 meters pa rin, pero 8:41 AM po ito. So, puro umaga naman ito. So, kung inuulan kayo dyan ng mga ganyang oras, asahan po natin mabilis ang pagtaas ng tubig baha ha. So, ingat na lamang mga folks. So sa mga kabatang natin na nangangamusta daw sa kanilang Taal Volcano, kung meron daw latest update, so tingnan po natin, i-double check natin kay Taal sa latest observation care of PBOX. Diretsuhin natin sa pinaka-direct link nila. Kung meron silang bagong update, well, ang huling record nito ay kahapon, so wala namang recorded volcanic earthquakes. Normal naman ang kanilang SO2 emission, so wala po tayong status, so wala tayong magiging komento. Malamang kay Canlaon pa rin ang mas agresibo dahil mas unrest dyan kay Bulkang Canlaon. Makikita po natin, may 4 na volcanic earthquakes po tayo, 1,274 tons a day po ito. Kahapon po ito yung huling record nila. 75 metrong taas, so mahina ang pagsingaw nila so far, pero patuloy ang pamamaga ng bulkan. So, despite na may mga volcanic earthquakes po na mas aggressive ngayon kay Canlaon, wala naman tayong so far na namamataan sa ibang bahagi na mga bulkan natin so far. Yan. Ito, ginagawa ko na ng bagong latest ito para hindi na tayo magre-rely ng directly sa website. Ginagawa na natin yung program niyan ha, para magkaroon tayo ng sariling direct window at kaya na nating ma-zoom yan gamit ang pinaka-satellite map na lang. Imbis na image ang gagawin natin. Para pwede nating ma-zoom in, ma-zoom out yung real time nitong. Ito kasi naka-stagnant images. Pag zino-zoom ito, halos manually. Hindi natin mabilis na napapan yung image. So, ginagawa natin ng paraan para ma-update natin itong volcanic cloud imagery nito ng CIMMS. Ginagawa pa natin yung update niyan mga folks. So, medyo intay-intay lang. However, wala naman tayong nakikitaan dito na active na ASL o ash dust height na namamataan dito so far. Wala naman masyadong nadedetect na makapal na abo or kahit man lang lahar. So, wala po tayong komento nga po mga folks. Bagamat sa mga kabatang na nagtatanong sa inyong lingkod, bagamat kalmado naman si Taal, pero maging mapagmatsyag po tayo sa behavior ni Taal dahil siyempre hindi pa rin maiwasan yung mga phreatic explosion, yung mga biglaang eruption, yung phreatic eruption ng Taal dahil nga po nagkakaroon ng phreatic explosion sa pinaka-bunganga niya o sa pinaka-magma chamber kapag nababagsakan siya ng tubig mula sa ibabaw. So, ganun po ang nangyayari mga folks. Samantala naman ay sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:16 PM. Samantala ang ating waning crescent, 12% illuminated na lamang, pa-new muna po ito pero palubog pa lamang po ito at 60 degree elevation. So matatanaw nyo po yan, palubog pa lamang po ito mamayang 3:07 PM pa po ito lulubog mamayang hapon. Pero magmo-moonrise ito bukas na po ng madaling araw at 2:33 AM po. However, napaka-small crescent na lamang siya na matatanaw. Umalapit na po ang September ha, dahil magkakatapusan na po ng Agosto. Pinapaalala natin yung mga kababayan natin na maghanda-handa na po ng mga teleskopyo ninyo dahil September 7 po. Ang oras sa atin sa Pilipinas, September 8 po ito ng madaling araw, bandang mga alas 2 ng madaling araw po. September 8 po yan sa atin sa Pilipinas ha. Alas 2 ng madaling araw po ay magaganap po ang isang napaka-rare na event na total lunar eclipse po.
yan, ang pinaka-epicenter ng pinaka-umbral ng Earth sa mundo ay ang dito sa may bandang India, bandang Indian Ocean po ang pinakamalapit. Kaya kitang-kita po yan sa atin sa Pilipinas na magkakaroon tayo ng red moon. Ipagdasal lamang natin, wala po tayong bagyo niyan at wala sanang maulap na himpapurin para magandang pagkakataon na makita natin ng maganda at klaro itong total lunar eclipse. Pipilitin natin mag-live po niyan sa araw na yan ha. At paghahandaan po nating maigi. Since yung aking telescope, yung aking Newtonian telescopes at yung aking isang Newtonian telescope nababalutan na naman ng mga alikabok, so lilinis-linisin ko na po yan at irererinin natin yung mga oculars natin para pagdating ng araw kung sakaling maganda po ang himpapawid, walang istorbo sa himpapawid, makapag-live po tayo. Pipilitin po natin ha, hindi po ako makakapangako na makapag-live tayo, pero masisiguro natin kung maganda po ang himpapawid dito sa Metro Manila, makukunan natin ito ng time to time o real time ang kuha sa total lunar eclipse po. So pinapalahanan ko po kayo, lalo na kung may mga Pilipino tayo sa India na nakatira or bandang Malaysia, yan, kitang-kita yan sa Thailand, Vietnam, Laos, Indonesian Peninsula, maging sa Borneo, kitang-kita po yan. At sa may bandang Western Australia, kita din po ang epekto nitong total lunar eclipse. At dito naman sa may bandang eastern side ng Africa, ay makikita din po. Pati sa may pinaka-Bengal Islands bata ito, yan. Kitang-kita po yan. Pati ng mga taga-Madagascar at Middle East, kita po ang epekto ng red moon na yan. So kung may mga Pilipino po tayo sa Middle East hanggang dito sa may bandang Middle Asia at bandang dito nga po sa binanggit natin sa Thailand, Laos, yan, Vietnam, kitang-kita po yan ng mga kababayan natin kung meron tayong nakatira dyan sa iba't ibang panig ng mundo po na matatanaw ang total lunar eclipse po. Yan. So, oras natin sa Pilipinas yan ha, madaling araw po yan ha. Yan, makikita nyo yung pinaka-detail dito kung gusto nyo pong malaman ang pinaka-detail. Napaka-rare po na pagkakataon yan na matatanaw yan sa bansa natin dahil napaka-rare po tayo na makakakita ng total at lunar eclipse. So, wag natin sanang palagpasin ang pagkakataon na matatanaw po itong eclipse na ito mga folks. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday, magiging partly cloudy pa rin tayo at hindi mawawala ang mga tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat 10% lamang ang tsansa na uulanin kami dito sa Caloocan, pero hindi mawawala sa iba't ibang panig ng Metro Manila gaya ng Quezon City at ilang bahagi sa katimugan ng Parañaque or bandang Cavite po. Sa Hilaga naman ang Valenzuela, Malabon or bandang dyan sa may bandang San Jose del Monte, Bulacan po. Madalas una silang inuulan dyan po. So, hindi pa rin mawawala sa Mega Manila ang mga tsansa pa rin ng pag-ulan. So, take note na lamang mga folks. Bukas ng Huwebes, ganun din, partly cloudy ang ating maghapon na may mga localized thunderstorms sa hapon. Mataas ang tsansa bukas ng Huwebes, 87 to 90% ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari Rainbow Infrared Satellite View. Makikita po natin ang mga kaulapan, mostly Southern Luzon po at ilang bahagi ng Visayas. Silangan ng bandang Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. Dahil nga po sa extension nga po ng trough ni 90W po. Then nakapasok na nga po ito ng Philippine Area Responsibility kagabi pa po mga bandang 9 or 10 PM po. Didiscuss natin yung further details niyan kay 90W. Unahin muna natin yung lagay ng panahon gamit ang ating satellite imagery. Mula dito sa extreme Nodo Luzon, bagamat moderate at mga maaraw-araw naman ang paligid natin dyan, pero inaasahan ng mga kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang umira lalo na dyan sa bahagi nga po ng Isabela hanggang Kasiguran, Aurora. Pababa na yan ang bandang Baler, Quezon Province hanggang dyan sa baba ng Camarines Norte. Kalat-kalat naman ito ng mga ilang light to moderate showers, so magdala na lamang ng payong mga folks. Medyo maiibsan lamang ang iyong tinding alinsangan po. Yan. Gagamitin na ng GK2A, hopefully updated ito kasi madalas itong si GK2A hindi madalas updated. Mukhang update naman siya, so diretso po tayo. Makikita natin ang pinaka
modular nito kung gaano kataas ang tsansa ng pag-ulan. Makikita natin ang bandang Kasiguran Aurora nga po ay mga ilang light to moderate and some clusterized heavy rain showers ang umiiral, kaya may mga pagkulog at pagkilat ang umiiral ngayon dyan. The rest naman ng Nodo Luzon, bagamat gloomy o overcast, katamtaman pa rin ang panahon natin dyan sa buong bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, kasama na ang Nueva Vizcaya, pababa na yan ng bandang Pangasinan. However, mula dito sa bandang Nueva Ecija, San Jose, pababa na yan ng bandang Tarlac, Angeles, Pampanga, may mga mauulap at may mga kalat-kalat pag-ulan kayo na umiiral dyan na may ilang pagkilat at pagkulog po ang umiiral. So, expected pa rin ang mga localized thunderstorms sa maghapon ha. So, malinaw yan. At mula sa pinaka-actual Himawari Sat o Pag-asa, kung titingnan natin para mas detalye ay may mga pag-ulan nga po o mga isolated light to moderate showers ang umiiral dito sa may bandang Gapan po. Nueva Ecija at ilang bahagi ng Angeles, Pampanga. So, maaaring magkaroon ng kalat-kalat pag-ulan ang kanluran ng Zambales hanggang Olongapo at Bataan, pero panandalian lang naman ito at hindi nagtatagal. Mula naman sa bandang San Jose, pababa ng Metro Manila, magiging mas maulap ang hilagang bahagi ng Valenzuela hanggang may Kawayan, Bulacan na yan, Marilao, San Jose del Monte. So, bagamat light rain showers to moderate lang naman ito, masyadong mainit ngayon daw sa balita ang Bulacan dahil issue nga po sa iniimbestigahan nga po na flood control project. Marami daw ghost projects. So, dahil sa may mga pag-ulan ngayon kayo dyan, mga light to moderate, so biwari na lamang kung heavy rain showers ang nararamdaman ninyo ngayon dyan, kabilang na dyan sa may bandang Malolos, Giginto, Bukawi, Santa Maria hanggang Pandi, Bulacan po. Pero mukhang hindi naman ito magtatagal. Magiging isolated cases lamang ang magiging pag-ulan o pabugso-bugso dahil nga po sa may sepestap nga po no may ira sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Mula Metro Manila hanggang Calabarzon, bagamat katamtaman tayo dyan, maaraw, medyo hot humid tayo dyan, pero partly tumuslik out tayo sa maghapon, so hindi mawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Hanggang dyan na yan sa may bandang Calamba, Laguna, Lucena, pababa na yan ang bandang Atimonan, Quezon, hanggang dyan sa may bandang Katanuan. Mula nga lang sa may bandang Camarines Norte, may mga isolated at kalat-kalat din na mga pag-ulan, may pagkilat at pagkulog. Isolated lang naman, so hindi ganon katindi ang pag-ulan. At sa buong bahagi ng South Luzon, kabilang na ang Bicol Region, unti-unti, magiging gloomy na rin kayo dyan. At asahan ang mga unti-unting moderate to heavy rain showers mula Catanduanes, Iligan, Sorsogon, Legazpi. Mag-ready-ready po sa payong dahil may papalapit po dyan na cluster ng kaulapan, bunsod na extension trough ni 90W, kaya expected po ang mga biglaang moderate to heavy rain showers. So be ready na lamang po mga folks, and the rest ng Mimaropa ay magiging gloomy rin at overcast ang buong Mindoro, bagamat moderate. Mas maulan nga lang ang umiiral ngayon sa may bahagi nga po ng Palawan, mula dyan sa may bahagi ng El Nido, ilang bahagi ng Colon Island, Dumaran, pababa na yan ng bandang San Vicente, Rojas, at sa may bandang Puerto Princesa. Moderate to heavy rain showers po ang ina-expect dyan, maging sa may bandang dulo ng Batara sa Balabac at Kalayaan Group of Islands. Sa may bandang Spratly Islands. Naasahan na nakakaranas kayo ngayon ng mga moderate to heavy rain on some violent rain showers. Ingat na lang po lalo na sa mga mangingisda natin na lumalayag dyan mga folks. And the rest ng Southern Luzon mula Romblon, Marinduque, Masbate, Burias Island, bagamat gloomy rin tayo dyan at mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan ng iiral, asahan din ang mga localized thunderstorms maging dyan sa bahagi nga po na hilaga ng Panay Island mula Aklan, Rojas, Capiz, hanggang dyan sa may bandang Concepcion at Ahoy. Pababa ng Antique hanggang dyan sa may bandang Kanluran ng Patnogan, hanggang San Jose de Buenavista, overcast ng gumirin tayo dyan, so hindi mawala ang mga ilang light to moderate showers na iiral. Wala naman sa buong bahagi ng Visayas, mula Eastern Samar Region, moderate to heavy rain showers po tayo dyan, and kitang-kita naman po, kung sisilipin natin ang heavy rain potential po sa Eastern Visayas, moderate to heavy rain showers po at nakikita natin ng heavy rain potential ang iiral sa buong Northern Samar at the rest ng Eastern Visayas mula Mapanas, Oras, Dolores, Borongan, Eastern Samar, pababa na yan ng bandang Salcedo hanggang Gian, Eastern Samar. Ingat po sa mga biglaang pagbaha dahil kasalukuyang high tide po tayo, kaya expected po ang mabilis na pagtaas ng tubig baha at wag naman sana magkaroon ng pagguhong lupa dyan sa Eastern Samar Region. Kasama na ang San Jose de Buan, Matuginaw hanggang dyan sa may bandang Lope de Vega ha, pababa na yan ng bandang Katbalogan at Hinabangan, asahan ng mga ilang moderate to heavy rain showers na iiral. So, biwari na lamang po sa babilisang tubig baha
Kabilang na ang buong Tacloban, patawid ng Ormoc, makakaranas na kayo ng unti-unting gloomy at mga ilang light to moderate showers to some heavy rain showers cluster ang iiral. And the rest ng Southern Leyte ay magiging katamtaman pero asahan din ang mga ilang light to moderate showers patungo na ng Central Visayas sa Cebu, Bohol at Negros Oriental. Asahan ngayon na bagamat medyo maaraw sa inyo sa may bandang Negros Region, maya-maya magiging makulimlim na naman kayo dyan at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral sa maghapon po. Ngayon medyo hot humid kayo dyan sa may bandang Cebu, Bohol at Negros Region. Pero maya-maya nagkakaroon tayo ng medyo overcast dyan ha. Maging sa may bandang Bacolod, patawid na ng Iloilo at Panay Island nga po sa Kanluran, lalo na dyan sa may bandang Antique hanggang Tubingan, sakop niyan ng bandang Kalinog, Pasig. So, importante po ang payong just in case at iwasan na lamang po tayo sa mga open fields. Then, madalas mataas ang generation ng mga pagkulog at pagkilat sa mga ganyang mga pagkakataon na masyado tayong cluster at mga overcast ang paligid. Sa Mindanao naman, bagamat moderate ang most areas ng Mindanao, may medyo makakaroon tayo mga isolated rain showers sa bandang Surigao del Norte o halos ilang bahagi ng Caraga area. So, damay rin ang Agusan del Norte at Agusan del Sur pero manaka-naka lamang ang mga isolated rain showers. Mangunguna ang maaraw at malinsangan tayo, maya-maya lamang nagmo-moderate ito at nagkakaroon tayo ng mga ilang part dito mo Surigao di sa maghapon. Ganon din sa buong Davao Region at Sorsogon at Barm, maging sa bandang North Cotabato na yan, Bukidnon at dyan sa may bandang Lanao del Sur area. So, generally, medyo moderate naman ang buong Mindanao. Mga ilang classification lamang na kalat-kalat na isolated rain showers and localized thunderstorms sa hapon, sa gabi o madaling araw. So, most probably, ang Eastern Mindanao, unti-unti makakaranas pa rin tayo ng mga trough ng mga moderate to heavy rain showers habang naglalaro itong extension ng surface trough ni 90W sa buong silangan ng bansa. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Bagamat, malayo na talaga itong si dating bagyong Huaning. Yan. Pero sabi nga po natin ay may mga potentially nagkakaroon ng re-intensification yan. Nagkaroon ng tropical storm category yan. Anong oras ito? Naging tropical storm pa siya kagabi, 7:15 PM po yan. Bago ito muling humina ng tuluyan at bumalik sa pagiging tropical depression niya. Habang kumikilos ito papunta sa may bandang prefecture ng Kagoshima o Southern Japan po o southwest ng Japan. Yan, malayo na siya masyado dahil nakatawid na ito sa bibig ng Okinawa Prefecture. So, wala na yung masyadong epekto sa bansa. Sobrang layo niya. Halos subtropical storm na po siya. Pero ang binabantay natin itong si 90W na under tropical wave pa rin. So, until now, wala siyang intensification. Bakit nga ba ganun ang nangyayari sa kanya? Anyway, sukatin muna natin kung ano na ang layo ng sentro nito mula sa pinaka-Eastern Samar region. Yan. Sukatin natin mula sa Eastern Samar, ang layo niya ngayon mula sa silangan ng Visayas ay nasa 661 km east na ito ng Eastern Visayas or sa bandang Eastern Samar region po. Yan, nasa around 661 km na po ang layo nito dahil po kagabi pa po nakapasok nito ng Philippine Area of Responsibility. Ang oras, mga bandang alas 9. 45 ng gabi. Kagabi po yan ha. Nakapasok na yun ng ating park kagabi. Yan. Base dito sa aking trail track ng tropical cyclone sector natin. So kagabi pa po siya nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero na natin itong low pressure pero high chance o probability pa rin na maging tropical cyclone daw ito na nasa high probability in best. So hindi pa rin natin niruled out ang posibilidad niyang magkaroon ng intensification dahil sa nasa karagatan pa rin po siya sa silangan ng Visayas. So manatili natin siyang babantayin. And as of 11:15 AM, ang kanyang center air pressure pa rin niya 1,008 hectopascals at nanatiling nasa 37 km per hour pa rin yung 1 minute sustained wind nito. At ang kanyang pagkilos, mabilis pa rin ang pagkilos niya pakanluran sa bilis na 22 km an hour po. Ito po yan. So, gaya ng mga post natin ng mga nakarang araw ay hindi pa rin natin niruled out na maaari itong maging aktibong low pressure area. So, again, bakit nga ba masyadong hindered ang pag-intensify nitong C90W? Gaya ng ating paliwanag kanina ay meron po kasing ridge of high pressure area dito sa itaas. Yan. May high pressure area kasi dyan. So, nagkaroon ito ng extended ridge.
So, yung pinaka-outer circulation niya, yung outer shell circulation niya ay medyo naghinder ito dito, pagitan dito, naghinder sa kanya para magkaroon ng continuous development. So, medyo napipigilan ng bahagya itong circulation ni 90W kaya medyo hirap itong mag-intensify. May high pressure area kasi sa itaas dito. Yan. So, kung titingnan niyo sa pinaka-satellite image, may ridge of high pressure area kasi dyan. Kaya mapapansin niyo halos drier po ang paligid dyan. Malapit yan sa baba ng Northern Luzon. Kaya siguro napagkamala ni Pag-asa na easterlies po yan, pero wala kasi tayong easterlies dahil meron tayong low pressure area nga po na lumalapit. Kapag may low pressure area po kasi malapit sa silangan ng bansa, temporary nawawala muna ang easterlies o yung init ng hangin. Magiging vertical shear muna siya dito sa bagyong ito. So isa na rin sa factor kung bakit napipigilan din ang development ng low pressure area dahil yung vertical wind shear sa kanya ay nagbubunsod sa kanya na bumagal or mag-slow pace yung kanyang upward low convection para maging isang aktibong low pressure area. So, yung paghinder sa kanya ng easterlies at yung high pressure area, dito ay temporary, wala tayong easterlies sa silangan ng bansa. Yung trough lamang na magdadala ng mga kalat-kalat nga po na pag-ulan sa may bandang Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao nga po. So, yan po ang magiging epekto at yan po ang dahilan kung bakit napakabagal ng development ni 90W or may potential pa nga ito na hindi na ito matuloy. So, maaring mangganon. Bigla na lang itong malusaw sa kalagitnaan ng karagatan dito sa may bandang southeastern Luzon po. Posible pong mangyari yon. However, sa mga empirical forecast nga po, kung titingnan natin sa pinaka-forecast ensemble, bumalik ito sa pagiging chances low development of 20 to 30% sa loob ng 24 oras. O sa susunod na 24 oras, na natiling mababa o bumaba yung chance niya na maging aktibo. Kaya nawala po yung ensemble niya. Oh. Pero kung titingnan ninyo sa ibang ensemble forecast, gaya na lamang ng weather nerds or tropical tidbits, makikita nyo ang forecast niya, pahilagang kanluran pa rin ang ipinapakita nito at tutumbukin daw ang extreme northeastern Luzon. Gaya na ating una-unang forecast ng isang araw at kahapon. Ganyan daw ang manatiling forecast niya ha. So, medyo mag-ready pa rin tayo sa may bandang Northern Luzon po dahil mataas pa rin ang tropical cyclones probability na maapektuhan pa rin tayo sa buong Northern Luzon kasama ang Metro Manila at Southern Luzon pa rin pagdating dito, pagdating ng weekend nga po dahil mabilis po ang pagkilos dito. So, sa pinaka-satellite imagery, makikita nyo hindered pa rin siya pero makikita niyo malawak ang kanyang circulation, napakalawak. Pataas po yung kanyang vertical wind shear sa kanya. So, medyo naghihinder yung kanyang circulation. Pero pilit na lumalaban dahil nasa dagat kasi ito. Sapat yung sea surface temperature sa kanya. Kaya, nagagawa pa rin niyang lumaban para magkaroon ng intensification. Habang lumalapit nga po dito sa may bandang silangan ng bansa. Yan. So, panatili natin siyang babantayin. Although, mababa pa rin until now ang chance nito na maging isang aktibong low pressure area. So, kung titingnan natin ang kanyang forecast, just in case, gamit ang ating global assessment monitoring, Tropical Cyclone Global Assessment Monitoring natin, para sa significant development itong si 90W, just in case po. Mula sa pinaka-computer models po ng GFS, makikita natin ay nag-iba rin ang forecast nitong si 90W. Ayun, naging surface trap na lamang din, shallow na rin siya. Pero makikita natin, medyo lalapit pa ito sa may bandang Northern Luzon, this coming weekend daw or by Sunday or Monday. Depende sa movement speed niya kung nanatiling mabilis pa rin ito. Kay SMWF naman, shallow trough lang din na pinapakita kay 90W na lalapit dito sa may bandang hilagan ng Luzon. Ayun So, napaka-disorganized ng forecast at napaka-erratic pa rin. Pero kay Nabjeng, mas agresibo po yan. Ayun kikilos ito pahilagang kanluran pa rin. Ayan. So, tutumbok pa rin ito sa may bandang hilagang silangan ng Northern Luzon. And then, pagtawid nito sa Northern Luzon, nagre-intensify ito. Ayan, lumakas pa siya. Naging tropical storm pa nga, ayon kay Nabjem yan. Pero malayo kay SMWF at GFS. At mula sa ating global spectral model, ganun din ang pinapakita. Medyo uncertain din ang kanyang development. Pero yung pagiging shallow niya, lalapit nga po sa Northern Luzon. Yan, magkakaroon ng direct contact. So, hindi pa rin talaga ruled out na ito ay hindi lumakas. Hindi pa rin natin talaga masabi.
Napaka-erratic pa ng forecast. At mula sa mean sea level pressure, kung titingnan po natin dito, yan, napaka-erratic din ng forecast, pero habang lumalapit ito sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon, tatawid dito sa Nodo Luzon, then pagtawid dito sa baba ng kanluran, pagkalabas ng PAR, dito, medyo nagre-intensify po siya. Nag 1,004 hectopascals, and then pag-exit ng PAR, kailan ba ito exit ng PAR? By August 24 or 25. So, yan. August 24 daw ito e-exit ng PAR. So, this coming Sunday, e-exit na raw ito ng PAR. Yan. So, e-exit daw ito ng PAR and then magre-intensify. Yan. Magiging tropical depression. Ayan. Nandito na yan sa may bandang Hainan. Nag-tropical depression pa siya. So, malamang sa Lunes na darating ay maaaring magre-intensify ito. So, lumalabas this coming weekend, mananatili itong surface trap paglapit ng Nodo Luzon. So, uulanin lamang tayo dito sa may bandang South Luzon hanggang Nodo Luzon. This coming weekend, ulan lamang. Then, paglabas nito ng PAR sa bandang Sunday, basta around Sunday po yan, either umaga o hapon o bago maghating gabi. Pagka-exit ito ng PAR, magre-re-intensify daw ito, then magiging tropical depression siya. Yan o. Malamang dito pa lamang siya itataas ng Japan Meteorological Agency at Pag-asa. Pagka-exit ng PAR, magre-re-intensify po kasi siya. However, malayo pa yung forecast niyan, so maaari pang magbago yung forecast niyan this coming weekend po. Dahil napaka-erratic pa ng ipinapakita ng mga forecast ng mga iba't ibang mga computer models at mga weather agencies po. Ang nasisiguro lamang natin ay tutumbukin nito ang Nodo Luzon po. Yan o. Magkakaroon siya ng direct contact. Yun lamang ang nasisiguro natin. Sa mga nagtatanong kailan daw ito lalandfall, just in case. Well, mga August 22 o 23 po ito lalandfall. So, this coming weekend nga po, kung hindi man Friday ng gabi or bandang Saturday, tutumbukin na ito ang bandang silangan ng Nodo Luzon. Either Isabela or either ng bandang Quirino or pagitan yan. So, yun lang po ang medyo masisiguro natin yung analysis. And then, tatawid dito, pagsapit po ng Sabado, buong maghapon ng Sabado, hanggang Linggo po yan. Lalabas nito sa kanluran ng Nodo Luzon, bandang Ilocos Region, and then, e-exit daw ito ng Philippine Area of Responsibility, bandang hapon siguro ng Linggo. Depende po yan sa boom speed niya, ha. Linggo or Lunes, just in case ng madaling araw, e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility, and then pagka-exit nito sa Lunes, magre-re-intensify ito at maaaring tawagin pa sa tropical depression. Pero wala na ito at malayo na ito sa kanluran ng Nodo Luzon. So mukhang palalakasin na naman po yung habagat natin yan, just in case po magre-intensify siya sa Linggo o sa Lunes ng madaling araw. Yan, then magre-intensify siya at tatawagin itong tropical depression. Yan. So medyo magkakaroon na naman ng malawakang ulan dyan sa paligid na yan ng Vietnam, Hainan o Southern China, kabilang na ang Hong Kong pagdating po ng Lunes next week. So be ready na lamang sa mga Pilipino natin dyan sa Hong Kong, Hainan or ng Vietnam po sa darating na Lunes po. Medyo ready pa rin po tayo mga folks. Dito naman sa Pilipinas ay kung mananatiliing surface trap lamang o invest o shallow lamang na low pressure area, uulanin pa rin po tayo dito mga folks. So malamang moderate to heavy rain showers yan. Mag-associate pa rin yung ating habagat dyan mula sa timog kanluran ng bansa. Magdalala po yan ng malawakang ulan. Yun po ang pinaka nasisiguro natin. At mula sa pinaka tropical cyclone strike probability natin, kung titingnan natin, umaabot ng 60 to 70% na probability this coming August 22 po yan. So Friday na magkakaroon na po tayo ng mga pag-ulan sa Southern Luzon hanggang Metro Manila, kasama na hanggang dyan sa may bandang Isim, Nodo Luzon, aabot ng 30 to 50% ang maapektuhan sa Nodo Luzon po. Ayan, so magkakaroon pa rin tayo ng mga malawakang ulan po this coming weekend talaga. And then pagsapit po yan ng August 23 o Sabado ay malawakang ulan ang iiral ngayon sa Nodo Luzon, na aabot daw sa hanggang 80% na maapektuhan na ngayon ang extreme Nodo Luzon. So buong Nodo Luzon po maapektuhan yan, kabilang na ang Central Luzon, kasama ang Metro Manila hanggang Southern Luzon na po yan. Ayan, may mga portions sa may bandang Northern Eastern Samar, sa may bandang Northern Samar, na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan-ulan po dyan.
Malamang sa extended yan ng monsoon trough nitong si 90W. Bagamat ito ay nanatiling shallow daw. So, depende po ha sa darating na weekend. Not ruled out pa rin na ito ay magiging isang ganap na bagyo o aktibong low pressure area. Hindi pa rin natin nire-ruled out talaga yan mga folks. Ang masisiguro lamang natin, maapektuhan po ang buong North Luzon hanggang South Luzon ng mga malawakang pag-ulan yan this coming weekend. So, be ready na lamang po sa darating na weekend po sa mga inaasahan nating pag-ulan dito sa Luzon area. Samantala sa ulat lindol, well, meron tayong naging pagyanig dito. Actually, 12 o'clock po ito ng madaling araw. Yan, hating gabi. 12:43 AM po ito naganap. Double check po natin kung sa loob yan ng Pilipinas dahil base dito ay mukhang short period siya. So malamang dito yan sa loob ng bansa natin. Dahil malinis po ang aking seismometer ngayon, walang external noise, kaya kitang-kita natin yung mga nagaganap na mga minor at mga moderate earthquakes. Ayun, malamang magnitude 4 plus ito. Kung titingnan natin sa pinaka-seismic activity ng PBOX, pumasok po sa magnitude 5.1 ang pagyanig dyan sa southwest ng City of Calaca, Batangas. Kaya na po na inasa natin, nagkaroon na nga po ng unang magnitude 5 dito sa Luzon. Kaninang 12:43 AM po naganap ito. So, tama nga po yung ating point dito sa seismometer natin sa Caloocan. Malamang tulog na po ang inyong lingkod niyan. Pero nag-alarm yan, panigurado. So, nagkaroon pala ng pagyanig sa bandang southwest ng Calaca, Batangas. Mababaw lang ito. Malamang intensity ito ang naramdaman ng mga taga-Calaca, Batangas niyan. 10 km lamang ang lalim at magnitude 5.1 po ang lakas ng magnitude niya. Ayan sa may baybayin ng Kamastilisan, Bagong Tubig. Ramdam niya ng mga taga Bagong Tubig, Talisay. Ayan, yung paligid na yan, hanggang dyan sa may bandang Langganan, hanggang Balayan. Ramdam nila ang at least intensity 2 na pagyanig dyan kaninang madaling araw po. Ito ay tectonic, hindi po ito volcanic. So, wala po tayong pwedeng alalahanin sa Bulkang Taal. Yan po. So, nagkaroon tayo ng kauna-unang magnitude 5.0 plus, 5.1 to be exact, sa Luzon area po. Yan po. So, lumalabas ikatlong magnitude 5 na natin ito ngayong month of August at pumasok pa siya sa araw na ito ng August 20 nga po. Naganap 12:43 AM na nga mga folks. After nyan, wala namang sumunod o malakas na aftershocks dyan. Base dito sa pinaka-data feed ni PBOX, wala namang naging aftershocks. So, kung titingnan natin, yung aftershocks, dalawa. Mga 12:54 AM na po ito, and then isang 2:06 AM. So, may dalawang aftershocks po tayong namataan sa may bandang Calaca, Batangas, kaninang madaling araw po. Dalawa po ang naging aftershocks niya. So, yun lang pa pinaka-latest natin at yung ating real-time world seismic monitoring, restored na po siya. Yan, so wala namang masyadong latest na malakas na pagyanig. Pero dito sa pinaka-world seismic natin, mukhang walang indicated na malakas na pagyanig. Pero dito, meron, Mindoro naman ang indication sa kanya, sa Calaca, Batangas. Magnitude 4.8 siya ayon sa world seismic monitoring natin. Magnitude 4.8 siya. So, hindi natin alam kung i-degrade din ni PBOX yan. Mula kanina madaling araw, wala pang pag-degrade si PBOX. Dahil sa ating world seismic monitoring, base dito, magnitude 4.8 lamang ang pinaka-maximum intensity niya na may lalim na 137 km ang lalim. So, hopefully, walang nagkaroon ng crackings at mga pagyanig dyan sa bandang Batangas, sa Calaca, o sa paligid nito, o malapit sa Tagaytay. Hopefully, safe kayo dyan mga folks. At narito naman nating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 20, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, August 20, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.mimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto yung malaman na hindi natin naisama ngayong umaga. At actually magtatanghaling tapat na naman sa ating report, although magiging overcast at gloomy pa rin tayo despite na medyo moderate at hot humid ang paligid natin. Again, high pressure area po ang nakaka-apekto sa atin. Wala po tayong stilis dahil malapit na nga po yung outer surface trap nitong low pressure area na binabantay natin sa silangan ng bansa. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.